Good morning, St. Peterians. Good morning, Father. Tita Del, you're very beautiful today. Okay, you look good, huh? God is good. And all the time, God is good. Balita ko, meron tayong magaling na choir. Ano ba kayo? DSWD o DPWH? DPWH. Kaya lang, maganda. Atin lang yan. Kasi ang kapartner, I'm with Caritas Manila. Ang kapartner ko, syempre, DSWD. Ayan, okay. No? So tayo po ngayon ay nasa gitna, somewhere in the middle of this beautiful, powerful, spirit-filled, transforming, liberating, saving season of Lent. 40 days. No? Alam natin, very symbolic ang 40 days biblically, reminding us of new life, transformation, di ba? Salvation. Sapagkat ang Kwaresma ay isang paghahanda sa pinakadakilang kapistahan ng ating pananampalataya. Ang tunay na maligayang Pasko, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. The resurrection of the Lord on Easter Sunday. Christmas, dumating pa lang si Lord. Kaya maligayang pagsilang. Yan. Niligtas tayo ng Panginoon sa resurrection. Easter Sunday. Yan po ang pinakamataas. Yan ang rurok, taludtod, sukdulan ng buhay at misyon ni Kristo. Yung kanyang passion, death, and resurrection. Victory that ends all victory. Victory over sin, evil, and death. No? Kaya meron tayong hope. Sabi ng simbahan, rejoice. Kaya ang kulay natin ngayon ay rose. Rose po ito. Parang pink. Rose. Iba pakiramdam ko kapag ako naka-rose. Di ba, no? So tayo po ay magalak sapagkat malapit na nating ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo. Hindi para sa Kanya. Hindi kailangan magtagumpay ng Diyos. Bakit? Diyos yun eh. Perfect yun. God does not need anything. He is perfect. Amen? O, para kanino yung tagumpay na yun? Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. Para sa atin yun. Para tayo magtagumpay. Gusto niyo mo magtagumpay? Yes. Magtagumpay tayo sa mundong ito. Sa kasalanan, magtagumpay tayo. Magtagumpay tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Andiyan ang kahirapan, kasamaan yan. Climate change, kasamaan yan. Corruption, infidelity, violence, and addiction. Ang dami-daming kasamaan sa mundo ngayon. Kailangan magtagumpay tayo dyan. At magtagumpay tayo sa kamatayan sapagkat mayroong buhay na walang hanggan. Kaya ang tagumpay ni Kristo ay hindi para sa Kanya. Yan ay para sa ating lahat. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Ayan, ha? Kaya wag natin sasayangin ang Kwaresma na walang nangyari sa buhay mo. No? Kailangan matransform ka. No? You become born again. No? In spirit and truth. Kaya nga sa Easter Sunday, di ba, Tita Del? Meron tayong renewal ng ating baptismal. Renewal. To be born again in spirit and truth. No? At ginawa ng Diyos lahat yan. Bakit ginawa ni Kristo yan? Ang lahat ng kanyang dakilang pagkapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay. Bakit ginawa ng Diyos yan? Isa lang ang dahilan. Nang dahil sa pag-ibig. Di ba? Nang dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Nang dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang pangit sa mundo. Tagal mo pumasok eh. Di ba? Pag may pag-ibig, nawawala ang pangit. Tignan mo yung mga nagmamahal. Lahat yung minamahal niya, lahat maganda eh. Pag nagmamahal ka walang pangit, lahat maganda. No? Yan ang gusto natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos. No? At pinakita ni Lord, gaano tayo kamahal. God loves us all the way. No? Yan ay simbolo ng krus. Sa ating mga Katoliko, mahalagang krus na nakabayubay si Kristo. No? Pinakita ni Kristo, gaano tayo kamahal ng Diyos. Niyakap niya ang lahat ng sakit sa mundo. No? Mamatay ka na daw sa baril, pugutan ka na daw ng ulo. Matindi ang dusa kapag ikay pinapako sa krus.
No? Pag pinugutan ka ng ulo, tapos agad eh. Isang chop, tapos na. Pag binaril ka, tapos na. Matindi ho, ang ipako sa krus. Oras ang binibilang dyan. Dahan-dahan kang nangihingalo. Duguan. Puro sugat ang katawan mo. At you will die of asphyxia. Hindi ka na makahinga. No? Sapagkat ang paa mo at ang kamay mo ay nakapako. Di ba? At pag pinapako sa krus, nakahubad. May saplot lang si Kristo. Nakakahiya. Pero si Kristo po, pag pinapako ng mga Romano, lahat ng pinapako ng mga Romano, hubad. Inaalis ang iyong karangalan bilang isang tao. Yan ang naranasan ng Panginoon. He suffered all the kinds of pains. The absolute pain. Because of love. Because of love. Diba? Richness of God's love. Kaya nga napakaganda ng ating ebanghelyo. John 3:16, the summary of our faith. And in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes shall not perish, but may attain eternal life. No? Sana tumanaw tayo ng utang na loob. Napakamahal ng binayad para ka maligtas. Napakamahal ng binayad para ka gumaling. Napakamahal ng binayad para ka matubos. Kailangang mamatay ang Diyos. Hindi hayop ang pinatay. Hindi tao ang pinatay. Ang Diyos ay namatay ng dahil sa pag-ibig. Amen. Sana ngayong mga susunod na araw hanggang Semana Santa, pag nilayan natin how God loves us. Amen. And may that love heal you, forgive you, transform you, and make you fully human and fully alive. Palakpakan natin muli ang pag-ibig ng Diyos. Pero mga kapatid, yan, no? sa umagang ito, introduction pa lang yan. Gano'ng katagal ba ang misa ko dito? No? Ang nais kong bigyan ng diin, hindi yung John 3:16. Alam nyo na yun eh. Memorize nyo nga yun eh. Yung before that, yung John 3:14 hanggang 15. Napakaganda noon. Nakakalimutan natin yan. Ano nakalagay doon? Like Moses, di ba? Who lifted up the serpent, so may the Son of Man may be lifted up, so that those who believe will attain eternal life. Mahalaga yun eh, simbolo na yan eh. Nanggaling yan sa Numbers chapter 21. Naalala nyo sa Old Testament, nang dinala ni Moises ang mga Israelita patungo sa lumang pangako, nasa desyerto sila. Aba, inahas sila. Ng daming mga ahas na malulupit, deadly, poisonous snake. Kinakagat sila. Nagkakasakit, namamatay. Kaya ang ginawa ni Moises, nagdasal sa kay Yahweh. Lord, ligtas mo naman kami. Sabi ni Yahweh, gumawa ka ng ribulto ng ahas. Itaas mo yung ribulto ng ahas. At lahat ng makakita ng ribulto ng ahas, gagaling sa pagkakakagat ng ahas. Yung pag tinaas, gagaling. Yan. Ganon din tayo. Di ba? We have to face our fears, our pains. Bawat isa sa atin, meron kang kinakatakutan sa buhay. Ano kinakatakutan mo sa buhay? Parang ahas, marami sa atin takot sa ahas. Maraming tao, maraming kinakatakutan. Walang taong walang kinakatakutan. Lahat tayo may kinakatakutan. Yung iba takot sa dilim. Yung iba takot sa matataas na lugar. Yung iba takot makulong sa isang elevator. Ikaw, ano ang iyong kinakatakutan? All of us, meron tayong mga fears and anxiety. Takot mawala ng pera. Takot iwan ng asawa. Takot mawala ng trabaho. Ano kinakatakutan natin? Lahat tayo may kinakatakutan. Meron tayong mga multo. At yung fear, konektado sa pain, yung fear and pain comes together. Amen? At kayo pong mga nanonood, ano kinakatakutan natin? Na konektado sa sakit, fear and pain are always together. What you fear makes it painful. You're in pain because you're afraid. At ano sinasabi ng psychology? Tita Del,
Kapag ikaw dahil may natatakot, harapin mo, masdan mo kung saan ka natatakot. Sabi ng psychology, para mawala yung kinakatakutan mo, face your pain. Face your fear. Diba? Healing yan. Tulad ng ahas. Tiningnan nila yung ahas. Takot sila sa ahas. Gumaling sila. Gumaling. Ganon ka din. Face your fear. Face your pain. And God wants to heal you. By the power of love, will heal all your fear. Will heal all your pain. Bigay natin kay Lord ang ating mga kinakatakutan, ang ating mga sakit. Yayakapin ni Lord lahat yan because of love. Diba sabi nga sa Divine Mercy, we are swimming in the ocean of God's mercy. Bigay natin kay Lord ang lahat ng ating kinakatakutan, lahat ng ating mga sakit sa buhay. Ano ba yung mga pains and fears natin? Sabi, 3 daw yan. Memorize nyo. 3 ang ating fears, 3 ang ating pains. Ano yung una? Physical fear, physical pain. Anong kinakatakutan natin? Magkasakit. Takot tayo magkasakit. Tatay at nanay natin namatay ng cancer. Sus, Mariosep. Magulang natin namatay ng diabetes. Magulang natin namatay sa sakit sa puso. Sus, Mariosep. Meron tayong fear, pain, physical. Yung iba naman, hindi yung sakit. No? Nakaranas ka ng maabuso ka. You experience violence sa loob ng bahay. No? Minaltrato ka ng mga kasama mo sa bahay. No? Ikaw ay binugbog, sinaktan. Ikaw ay ginahasa o ginalaw. You experience physical pain. Okay, sa labas ng bahay, merong nanuntok sa'yo, merong gumawa ng kawalangyaan, sinaksak ka. O you experience violence. Physical pain, like what happened to Jesus. Physical pain. Hinagupit. Lagyan ng corona. No? Pinako sa krus. Physical pain. Fear and pain. Physical. Amen? Pangalawa, psychological pain. Husmar Yosef. Psychological. Ano yun? Hindi physical, ha? Mas matindi yung psychological. Ano yung psychological pain? Being alone. Nag-iisa ka. Iniiwang ka. To be alone. Wala ka ng asawa. Wala ng mga anak mo. Wala ng mga kaibigan mo. The fear of being alone. Yung iba naman, namatay na. Losing your loved ones. Namatay na. Asawa mo, anak mo, BFF mo. Niniwang ka nag-iisa. Psychological pain, betrayal, sus Mariosep, pinagtaksilan ka. Psychological pain. Nakaranas na ba kayong pagtaksilan? Taas nga kamay ng nakaranas ng pagtaksilan. Matindi ang psychological pain. Hindi mo malimot-limot. Pinagtaksilan ka ng pinagkakatiwalaan mo. Amen? Sa Mariosep. Tinraidor ka. Inahas ka. Tawag nga natin, inahas ka. Ayan, di ba? Diba? Psychological pain. Sos Mariosep. And the last, mamadali tayo, brother. Yung tinatawag na existential pain. Have you heard of that, brother? Existential pain. Pakisabi nga, existential. Paki-spell nga. Wag na. Sige, huwag niya spell yan. Usually, alam natin, physical pain, physical fear, psychological fear, psychological pain. Kasi magkasama palagi yan, fear and pain. Magkasama palagi yan. Pero minsan, meron mga tao nakaranas ng existential fear. Ano yun? Yung nawala ng kahulugan. Wala ng direksyon ang buhay mo. There is no meaning in your life. There is no more purpose in your life. Matinding fear yan. Matinding pain yan. Para bagang wala nang kwenta ang buhay. Ba't ba ako nabubuhay sa araw-araw? Wala nang kwenta. Wala nang direksyon. Wala nang kahulugan.
Sabi nga ni John Paul Sartre, atheist, lang kwenta ang buhay. Lang kwenta ang buhay sa mundo, mamamatay ka din. Anong pinaggagawa mo? Mga iniipon mo, mga pinag-aaralan mo, lang kwenta lahat dyan, mamamatay ka. Sabi ni John Paul Sartre, sabi niya, all is nothing. O kaya yung paborito kong ateista, Friedrich Nietzsche, ang sabi niya, God is dead, alan Diyos. Alan Diyos. Alan langit. Kwentong isip lang yan. Existential pain. Amen. Each one of us, bawat isa sa atin, kayo pong mga nanonood, minsan nakangiti tayo, pero sa loob, marami tayong takot, pangamba, sakit, hapis, pagdurusa. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Napakaganda ng araw na ito sapagkat tinuturuan tayo ng pananampalataya. Ibigay nyo kay Lord yan. Masdan nyo si Kristo. Habang siya'y tinataas, tulad ng ahas, na tinaas, gumaling yung mga nakagatang ahas. Tataas natin yung krus ni Kristo habang nakataas ang krus ni Kristo. Yan. Ibigay natin kay Lord. Ihandog natin sa Kanya lahat. Ang lahat ng ating fears, all our anxieties, all our pain, all our sufferings, we offer it to God. And let the ever greater divine mercy swallow up all our pains and fears by the power of God's love. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.